Sa Eastern at Central Visayas naman, daan-daang pasahero ang naperwisyo kahapon dahil sa bagyong Kabayan. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Alan? Susan, balik na sa normal operation ang mga pantalan dito sa Cebu City ngayong araw matapos bawiin ng Philippine Coast Guard ang direktiba na nagkansila ng biyahe ng mga barko. Kasama ang Cebu sa mga lugar na unang isinailalim sa Signal No. 1. Maraming pasahero tuloy sa Pier 1 ang siksikan. Karamihan ay abala sa pagparibok ng kanilang tiket. Kasama sa mga stranded na pasahero ang mahigit 100 miyembro ng Boy Scouts of the Philippines na galing Iloilo at pauwi na sana sa Surigao. Pansamantala silang nanuluyan sa Cebu City Sports Center kasama pa ang mahigit 200 stranded na mga pasahero. Uya kami pababayain ni City Mayor Rama o ingon man sab sa DSWD nga mao'y nagkup-kup sa amo nga gi-rescue kami from Terminal Port No. 1 nganhi sa Abiliana Sports Complex. Sa datos ng Philippine Coast Guard, aabot sa 1,295 ang na-stranded na mga pasahero matapos hindi payagang makabiyahe ang 34 passenger vessels sa Central Visayas. Nasa 200 rolling cargos din ang hindi pinayagang pumalaot. Very strict po tayo dyan. Nasa memo circulars po natin na bawal po talagang lumayag. Pinagbabawalan po lahat natin ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat para lumayag. Ayon sa monitoring ng OCD-8, 454 naman na mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Leyte at Southern Leyte. Ito'y matapos hindi pinayagang bumiyahe ang 9 passenger vessels at 157 rolling cargos. Alas 5 kahapon ng hapon, nagpalabas ng notice to mariners ang Coast Guard Station Central Cebu na nag-lift na ng suspension order. Ngunit nilinaw ni Commander Mariano na dahil sa gale warning, bunsod ng Northeast Monsoon, Shoreline and LPA bawal pa rin ang paglalayag ng mga barkong nasa 250 gross tonnage pababa. Susan, sa mga oras na ito, patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan dito sa Cebu City para makahabol sa kanilang naunsyaming biyahe dahil sa bagyo. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas ang GMA Regional TV Live alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Susan. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.